Puri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. At nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa sa mga kasama ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? At sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus. At naunawaan nila na sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Habang nilalakbay natin ang 40 araw na ito ng panahon ng Kwaresma, tayo ay sumisiyasat sa ating sarili. Tinitingnan nating mabuti ano ang laman ng ating kalooban upang sa gayon tayo may karapat-dapat magdiwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tunay nga at totoo na walang galing sa labas na mapagpaparumi sa ating espiritu, kundi ang lahat lamang ng nagmumula sa ating budhi. Ang kasamaan ng tao ay nagmumula sa ating kaibuturan. Hindi tayo maaaring maging masama
dala lamang ng mga external factors o galing lamang sa impluensyang nasa labas natin. Ang kasamaan natin ay lagi nang gagaling sa ating kalooban. Kaya nga meron tayong salitang maitim ang budhi. Kapag maitim ang budhi, walang ibang nakikita kundi kadiliman. Walang ibang papansinin kundi ang sarili. Walang ibang magaling kundi ang kanyang sarili. At ang lahat ay kanyang kaiinggitan. Sa mga sandaling ito ng panahon ng Kwaresma, nasubukan na ba nating suriin ng ating kalooban? Tayo ba'y isa doon sa mga may maitim na budhi? Nais ba nating isuko sa Panginoon ang budhing ito upang malinis, upang mahugasan ang kanyang sariling dugo, upang maging dalisay at busilak at tanggapin ang Kristo na ating Mesiyas? Dito sa ating unang pagbasa, may maitim na balak ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Dala ng inggit. Wala naman silang magagawa kung ang mahal ni Israel o ang paborito ni Israel ay ang kanyang anak na si Jose. Naranasan na ba natin to sa ating magkakapatid o sa ating mga magkaklase? Merong laging isang paborito, si teacher. Meron laging parang paborito, si nanay o si tatay. At kapag naramdaman natin siya ay paborito, kinaiinggitan natin ito ng natural. Kaiinggitan natin sapagkat parang lagi siyang mayroon. Lagi mayroong mas magandang regalo sa kanya. Pero hindi naman natin hawak ang pag-iisip ng isang mayroong paborito. Ang mahalaga ginagawa natin ang ating tungkulin. Ginagawa natin ang nararapat upang masiyahan ang ating Panginoon. Pero anong ginawa nila kay Jose bilang kanilang kapatid? Nais sila sana itong patayin, pero nais silang ihulog sa isang balon hanggang sa maibenta nila ang kanilang kapatid sa 20 denaryo. Pinakinabangan nila ang kanilang kapatid. Ipinagkanulo nila ang kanilang kapatid. Pinagtaksila nila ang kanilang kapatid. Minamahal ko mga kapatid, saan galing ang kasamaang ito? Walang ibang pinanggalingan kundi ang sariling budhi, ang pagiging makasarili, ang pagiging sakim at ganid, ang pagiging mapang-api. Hindi ba't ganun din ang ginawa ng mga kasamahan ng may-ari ng ubasan sa ating ebanghelyo? Inihanda niya ang kanyang taniman. Nagtanim siya ng ubas. Naglagay pa ng pisaan ng ubas. Hanggang sa ito ay umani. Iniwan niya ito. Pinamahala sa kanyang mga kasamahan. Nung kukunin lamang niya ang kanyang parte bilang may-ari ng ubasan, anong ginawa? Kanilang pinaslang ang mga ipinadala nitong mga alipin. Hanggang sa ipadala ang kanyang bugtong, ang kanyang anak. Inaasahan niyang kanila itong gagalangin, pero kanilang itinakwil, inilabas sa ubasan at saka pinatay. Saan galing ang pag-iisip na ito? Walang iba kundi sa kanyang kasakiman, sa kanilang pagkamakasarili, sa kanilang pagkainggit. At minamahal ko mga kapatid, kung meron tayong ganitong uri ng pag-iisip, hilingin natin sa Panginoong mahal na po Jesus Nazareno, natanggalin ito. Alisin ang sumpang itong salot na ito na nasa ating budhi ngayon. Hatayaang ang maitim na budhi ay gawin niyang busilak muli upang makilala natin ng buong buo ang awa ng ating Panginoong Jesus. Minamahal ko mga kapatid, ikinuwento ni Jesus ang talinghagang ito upang iparamdam sa mga Pariseyo na sila iyon. Ibinigay sa kanila, ipinadala sa kanila ang bugtong na anak, pero pilit nila itong itinatakwil. Inilalabas sa lungsod hanggang sa nangyari nga sa bandang huli, si Jesus ay pinako sa labas ng lungsod at doon pinatay. Hindi binigyan ng pagkakataon. Ano mangyayari sa mga kasamahan? Sila lilipulin at dadalihin.
sa hindi namamatay na apoy. Kaya't minamahal ko mga kapatid, tayo bilang mga deboto ng mahal na Pong Jesus Nazareno, tingnan natin, suriin natin, siyasatin natin ang ating mga sariling budhi. Baka ito'y kumukulo ng kasamaan. Baka ito'y nagdudulot sa atin ng kasakiman at pagkaganid. At lalo't naman, sana'y hindi ito magdulot sa atin ng pagkainggit kapag nakakita tayo ng mga bagay na mayroon ang iba. Natural lamang na tayo ay mainggit kung ano ang meron ng iba, pero ikasiya natin ito sapagkat meron siya. At alalahanin natin, kung ano man ang meron tayo, ito sana'y gamitin natin bilang regalo ng Diyos, hindi lang sa akin, kundi sa aking pamayanan. Ano ang meron ka? Sana'y hindi lang ikaw mismo ang makinabang, kundi ang bayan ng Diyos. Pakaisipin natin ang mga bagay na ito. Kapag natawid natin ang ating pagkamakasarili, kapag iniwasan natin ang pagiging sakim at ganid, kapag iniwanan natin ang pagiging mainggitin, ibang uri ng kasiyahan ng ating madarama, kapanatagan ng loob, kapayapaan, para na tayong nasa langit. Bilang deboto na mahal na Pong Jesus Nazareno, hilingin natin sa Kanya na tayo'y Kanyang turuan, na tayo'y Kanyang linisin, na tayo'y gawing karapat dapat magdiwang sa Kanyang nalalapit na muling pagkabuhay. Amen.